Pagsasaka at pangingisda ang pangunahing industriya sa bayang ito. Isa sa pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mamamayan ay mula sa agriculture, kung saan halos kalahati ng kabuuang land area ay nakalaan sa agricultural at livestock industries. Samantalang ang mga barangay naman sa tabi ng lawa ay pangingisda at aquaculture industries ang source of income. Pagsasaka, meron ding public utility services, commercial establishments, real estate at manufacturing companies dito sa Binangonan. Dahil na rin sa ang mahabang baybayin ng Binangonan ay nakaharap sa lawa ng Laguna, pangingisda ang isa sa pangunahing ikinabubuhay at pinagkakitaan ng mga tao dito. Kaya naging isa rin ito sa pinakamalaking supplier ng mga freshwater fishes sa Metro Manila, Laguna, Cavite at Batangas. Upang matustusan ang pangangailangan ng mga mamamayan at mapanatili ang pagpapaunlad ng fishing industry sa Binangonan, itinayo ang isang fish port o wharf sa may baybayin ng Laguna de Bay na nagsisilbing drop-off point ng mga mangingisda. Ayungin, biya, kanduli, tilapia, bangus, Imelda carpa na kung tawagin dito sa Binangonan ay big head o big head ang ibinabagsak ng mga mangingisda dito sa fishport mula sa kanilang mga baklad upang ipasa naman sa mga mamimiling magdadala sa mga karatig bayan ng Binangonan. Magkano te? 10 po pa. Isa po pa. Isang baso. Fish wharf din ang nagsisilbing terminal ng pampasaherong bangka na naghahatid sa mga pasahero na papunta at pauwi sa mga barangay sa karatig isla tulad ng Subay, Pipindan at Talim Islands. Kuya. Okay. Sa mga papunta ng Barangay Pipindan ay maaari din ang land travel. Pero mas gugustuhin na nilang sumakay ng bangka dahil mas mabilis at hindi pa nakakapagod. Maniniwala ba kayo na ang mga bangkang ito ay pinapatakbo ng mga makina na tulad ng pampasaherong jeepney? Hindi na taling dehata kundi susi ang nagpapastart nito. Malaki din ang kita ng mga driver ng passenger boat. Tuloy-tuloy din kasi ang dating ng mga pasaherong nangangailangan ng kanilang serbisyo. Saan po kayo papunta ngayon? Saan po kayo papunta? Sa Barangay Nabotas. Gaano po katagal ang biyahe nito papunta doon? Almost 45 minutes. 45 minutes. Magkano naman po yung pamasahe ninyo? 25 pesos per head. Madalas po kayong sumasakay dito? Gaano kadalas po? Araw-araw? Parang linggo-linggo. Linggo-linggo. Hello! Ayan, pupunta ako ngayon sa Pipindan. Kaya ang pamasahe ko ay 15 pesos. Babayad na tayo ngayon. Kuya, bayad po. Kuya, gano'n po kayo katagal na nagdadrive? Nasa may isang buntong. Sampung taon na. Ito po bang bangka na to, ilang pasahero ang kaya nitong isakay? Nasa 70-80. Oh, ganun yung punong-puno. Yun naman, kasi napansin ko may mga may mga malalaking gamit. Okay lang yan. Okay lang yun. Hanggang gaano kabigat yung po pwedeng dalhin ng mga pasahero? Kasi ang kaya ng bangka may ito, mga 7 tons. 7 tons. Okay. Mula anong oras kayo nagbubiyahe? Hanggang anong oras? Kasi sa amin, walang oras ang biyahe. Basta ikaw yung nakasalang sa bayan, yun lang ang pinakang oras yun. Regarding sa mga
lumulubog na bangka, ano naman yun? Pag bumabagyo ba, bumabiyahe pa rin kayo? Pag mabagyo, hindi kami bumibiyahe. Pag konting ulan, pwede pa. Pwede ba? Ay, ang sarap! Mahangin at nakaka-relax. Ang Laguna de Bay ay nagsisilbing pangisdaan at aquaculture, balon ng patubig para sa mga lupang sakahan, source of water sa isang malapit na hydroelectric plant, food supply sa lumalabong dock industry at navigational lane naman para sa mga pampasaherong bangka tulad ng sinasakyan ko ngayon. Ang mga baklad o fish cage sa paligid ng lawa ay yari sa kawayan at net na nagsisilbing bakod upang pigilin ang mga isda na makalabas. Nang sa gayon ay higit na maalagaan at maparami ang mga ito para masigurong matugunan ang pangangailangan ng mga mamimili. Ang mga baklad na nakikita ninyo ay pag-aari ng ilang mamamayan na nagtataguyod at nagpapaunlad ng fishing industry at aquaculture sa lawa ng Laguna. Nakarating na kami dito sa Pipindan. Maglalakbay kami ulit ngayon. Lilipat naman ako ng bangka para pumunta kami sa Talim Island. Pero bago kami makarating doon sa may Tapaw Point ay matatagpuan ninyo ang Southeast Asian Fisheries Development Center o SIFDEC. Tara na! Lumipat na kami ng bangka. Sa pagbiyahe namin ay marami pa kaming nadaanan ng mga bahay sa gilid ng Talim Island. Mahigit 30 minutes rin kaming nagbiyahe mula Pipindan hanggang Tapaw Point. Eto na, nandito na kami sa SIFDEC. Unang ipinaliwanag sa amin kung ano ang SIFDEC at kung kailan ito nagsimula. SIFDEC was established in 1967 as a treaty organization among ASEAN countries, no? So, the Philippines is one of the founding members of the organization. So, the Philippines is a signatory to that. So, the funds of SIFDEC, our operating expenses, our salaries, infrastructure comes from the Department of Foreign Affairs International Commitment Fund. But we do get funding from the Department of Agriculture in terms of by projects. So depending on the projects that we do, particularly with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yung original technology on bighead carp breeding came from China and they went there for training. We started off with a few people who trained under us. Pero yun nga, it flourished because we have the technology and we tried to impart the technology. Ang Aquaculture Department dito sa Binangonan ang tumutulong upang matugunan ang mga proyekto sa aquaculture at fishery program dito sa Laguna de Bay, na malaki ang maitutulong sa mga mangingisda upang sila ay maturuan at magabayan sa kanilang pagpapaunlad at pagpapalago ng kanilang fishing industries. Si Gloria Fish. Yung tilapia. Okay. Lalaki. Lalaki, ito yung lalaki, ito yung babae. O, tingnan niyo, lalaki, babae. Ito yung darker, yun yung lalaking Gloria. Tama po. Yung lighter, yun yung babae. This is the big head carp. Buntis po siya, kaya po siya malikot. Uy. Okay. Bakit parang meron? Ano po yung kuya? Yun nasa harap niya. Yun. Yan. Ilong. Yan na ilong?